Kung tutuusin, dapat kasagsagan ng kalakasan ng kanyang negosyo noong mga panahong yon. Pero magkakalahati na ang buwan, napakahina pa rin ang kanyang benta. Bukod sa wala ng interes ang mga tao sa kanyang paninda, naging usap-usapan din sa bayan ang tungkol sa kalidad ng mga produkto niya. Kaya sa halip na tangkilikin ito ng kanyang mga kalugar, pinili ng mga itong mamili sa mga iniaangkat na produkto mula sa malalayong lugar. Nang malaman naman yun ni Ben, nagdesisyon siyang ilayo sa mga karatig baryo ang kanyang paninda. Ngunit kahit anong gawin niya, tila bang hindi pa rin mawala-wala ang kamalasan sa buhay niya hanggang sa paunti-unti nang lumagpak ang negosyo niya. Nag-away-away na rin ang kanyang pamilya na kalaunay naging daan para magkawatak-watak ang mga ito. Hindi naglaon, napansin na lamang ni Ben na nag-iisa na pala siya sa buhay. Dito niya rin nakita kung sino ang mga taong tapat sa kanya at kung sino ang mga taong nakikisama lang dahil sa pera. May mga individual na ring tumawa sa kanyang kalagayan at nagsimula ng maghayag ng kanilang mga sama ng loob. Dahil sa pangyayari, halos hindi na niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Sa sobrang dami ng kanyang problema, tuluyan na niyang napabayaan ang negosyo niya. Mas pinili na rin niyang manatili sa bahay kesa kumilos para kumita. Halos 1.5 buwan din siya noong nagmukmok bago siya nahimasmasan. At nung bumalik na ang kanyang ulirat, sinubukan niya muling magsimula. Sa isip-isip niya, galing na siya sa hirap, kaya hindi na nakakapanibago ang ganoong sitwasyon ng buhay. At kahit walang naniniwala, pilit pa rin siyang nagsumikap hanggang sa dahan-dahan na siyang nakabangon mula sa kanyang mga paa. Ayon sa kanya, na para mabuhay noon, kung ano-ano na ang tinitinda niya. Bukod sa mga pagkain, naglalako na rin siya ng mga basahan at iba pang mga bagay na malimit na ginagamit sa araw-araw. Kaya sa paglipas ng mga linggo, naging laman na siya ng kalsada. Kumikita man ng kakarampot, hindi niya ito alintana dahil ang mahalaga mairaos niya ang kanyang sarili mula sa gutom na nagbabadya. Unti-unti na rin niyang tinatanggap na yun na ang kapalaran niya hanggang sa isang araw, may nakilala siyang isang matanda na nagngangalang Peralta. Isang mahusay na espiritista at manghuhula ang matanda, kaya nang makilala niya ito, agad siyang nagkaroon ng interes na malaman ang tadhanang naghihintay sa kanya. Subalit pagpasok niya sa bahay nito, biglang sumalubong sa kanya ang matandang halos hindi maalis ang tingin sa kanyang muka. Dala ng kuryosidad, hindi siya nagdalawang isip na magtanong ukol sa ibig nitong ipahiwatig. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla itong sumagot sa kanya ng, "Hindi ko maisip kung papaano ka nagtagal sa ganyang kalagayan. Napakatatag mo. Kung iba ang nakaranas niyan, malamang sa malamang nagpakamatay na." Dahil sa sinabi nito, agad siyang napaisip sa ibig nitong ipahiwatig. Base kasi sa pamamaraan ng pagsasalita ng matanda, parang may nalalaman ito sa buhay niya. Kaya dala ng kuryosidad, tinanong niya ito ng tinanong hanggang sa mailahad na nito ang tungkol sa sumpang bumabalot sa kanyang katawan. Ayon dito, malakas ang sumpa na nakakapit sa kanya, kaya kahit anong gawin niyang pagtatrabaho, hinding-hindi na siya uunlad pa. Nalaman din ito na may dugong aswang ang gumagambala sa kanya, pero wala itong nakitang hangarin na siya ay paslangin. Marahil ang nais lang ng nilalang na yon ay pahirapan siya hanggang sa tumanda at mamatay. Dagdag pa nito na, anuman ang rason nito, nakakasiguro itong personal ang galit ng nilalang na yon. Matapos naman niyang marinig ang paliwanag ng manghuhula, hindi siya kagad nakaimik. Bukod kasi sa wala siyang ideya sa sinasabi nito, hindi rin siya gaanong naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Ang tanging pinaniniwalaan lang niya
ang Diyos na siyang naglikha ng sanlibutan. Ngunit nang marinig ito ng matanda, dahan-dahan itong sumagot sa kanya ng, Dapat maniwala ka. Kung merong liwanag, meron ding dilim. Balanse ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya lahat ng puwersang namumutawi, merong sumasalungat dito. Kung gusto mong bumalik sa dati ang buhay mo, hanapin mo ang taong yun. Sa kanya ka makipagkasundo para siya mismo ang bumawi sa sumpang ibinigay niya sa iyo. At kung hindi ako nagkakamali, malapit sa inyo ang taong ito. Di ko man maaninag ang kanyang mukha. May mga nakikita akong alaala kung saan kayong dalawa ay masayang nag-uusap. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang napansin ang pagkawala ng liwanag mula sa bolang kristal na nakalagay sa mesang nasa likuran nito. Maya-maya pa, dito na rin napahinga ng malalim ang matanda, indikasyon na tapos na ang panghuhula nito sa kanya. Bago rin siya umalis sa bahay nito, paulit-ulit siya nitong pinaalalahanan na mag-ingat. Iwasan niyang magpadalos-dalos sa kanyang mga nararamdaman dahil maaaring ito ang maging mitya ng kanyang kamatayan. Nang marinig niya ang sinabi nito, tumango lang naman siya at nagpasalamat. Sa sobrang awa ng manghuhula sa kanya, di na rin siya nito hininga ng abuloy para sa ginawa nitong serbisyo. Batid kasi ng matanda na mas naghihirap pa siya kumpara sa kalagayan nito. Ilang araw ang lumipas, dito na nagsimula ang kanyang paghahanap. Hindi ito naging madali dahil sa dami ng kanilang mga kakilala at kalapit ng kanilang pamilya. Isa rin sa mga naging balakid sa kanya ay yung pangiitsapwera ng mga kadugo nilang nakakaangat na sa buhay. Galit man si Ben sa mga ito, wala siyang magagawa kundi ang tahimik na maglakad papalayo. Hindi nagtagal, nang makausap na niya ang iilan sa mga ito, wala naman siya roong napansing kakaiba. Lahat yun normal, hanggang sa dito na sumagi sa kanyang isipan ang lolo niyang matagal nang nakaaway ng kanyang ama dahil sa pagtutol nito sa mga desisyong may kaugnayan sa pagpapaunlad ng kanilang negosyo. Alam naman ni Ben na hindi niya pa nakakausap ang lolo niya, ngunit may kutob siya na ito ang pinagmumula ng lahat ng sumpa. Marahil ay hindi talaga siya ang pinakapakay nito, bagkus ay ang pagsibol ng kanilang negosyo. Nang maunawaan niya ang tungkol sa bagay na yon, nagdesisyon siyang hanapin ang lolo niya. Alam niya kung saan ito nakatira. Ang problema, milya-milya ang layo nito sa bayan. Kaya kung pupunta siya roon, kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili. Obligado rin siyang lumikom ng pera para meron siyang panggasta sa mga baryong madadaanan niya. Bagay na naging daan upang mamasukan siyang trabahador sa isa sa mga taong minsan na niyang naging karibal sa negosyo. Nang malaman nito ang ibig niyang mangyari, agad naman siya nitong tinanggap, hindi dahil sa kulang ito sa trabahador, bagkus ay dahil sa kagustuhan nitong maranasan na makapagtrabaho siya sa ilalim ng pamamahala nito. Matagal na kasi nitong tinitingala si Ben, kaya isang malaking karangalan para rito ang maging isa siya nitong empleyado. Bagaman mahirap para sa kanya na lunukin ang ganoong sitwasyon, naglakas loob siyang gawin ito. Lahat ng pangmamaliit, pangdidiskita ay ipinagsawalang bahala niya para lamang siya ay kumita. At pagkatapos ng isang buwan, malugod siyang nagpaalam sa naging amo niya. Bukod kasi sa sapat na ang perang hawak niya, may hinahabol din siyang oras. Nang marinig naman ito ang kagustuhan niyang umalis, hindi naman yun tumutol. Sa halip ang ginawa nito, masaya siyang kinamayan habang nagwiwika sa kanya ng, Kuha mo ang respeto ko, Ben. Pasensya ka na sa ipinakita kong ugali sa'yo, ha? Sa totoo lang, sinusubukan lang kita para malaman ko kung ano magiging epekto nito sa'yo.
Akala ko magagalit ka eh. Pero nang tumagal, napagtanto ko na natanggap mo na ang iyong sitwasyon. Ikaw ang tunay na kahulugan ng taong mapagpakumbaba. Paa sa lupa, mata sa langit. Nang marinig niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang dahan-dahang tumutulo sa kanyang mga mata ang kakarampot na patak ng luha. Hindi naglawan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang umalis. At pagkaraan ng 2 araw, dito na nagsimula ang kanyang paglalakbay. Halos 4 na araw siya noong naglakad bago niya narating ang lugar ng lolo niya. Ayon sa kanya, nakagaya ng mga magulang niya, nakatira rin ito sa isang maliit na baryo. Yun nga lang, yung baryong yun ay malayo sa bayan. Looban din ito, kaya hindi mo ito basta-bastang makikita sa tabi ng daan. Napakaisnabero rin ng mga tao roon na parabang hindi pa ito nagkakaroon ng bisita sa bahay nila. Matapos naman niyang marating ang lugar, nilapitan siya ng mga batang kakatapos lang magtanim ng palay. Paghinto ng mga ito sa kanyang harapan, biglang nagtanong sa kanya ang isa ng, "Saan ka pupunta? Sino dito ang hinahanap mo? Kung naligaw ka lang, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Dahil baka kung ano pa ang mangyari sa'yo rito." Nang marinig niya ang sinabi nito, isa-isa niya yung pinagmasdan habang kalmadong sumasagot ng, "Hinahanap ko si Lolo Dango. Ako ang apo niya at alam ko ring taga rito siya. Kaya maaari bang malaman kung saan siya nakatira?" Pagkarinig nito sa kanyang sinabi, bigla yung napatingin sa mga kasama nito. Bagaman hindi pa nagsasalita ang lalaki, alam na niya na tukoy na nito ang matandang sinasabi niya. Maya-maya pa, pagbaling nito ng tingin sa kanya, agad siya nitong inabisuhan na sumunod. Matapos nun, tahimik na nilang tinahak ang daan hanggang sa marating nila ang isang lumang bahay sa gitna ng baryo. Huli na nang malaman niya na ang Lolo Dango pala niya ay sikat na sikat sa lugar. Hindi sinabi ng mga binatilyo kung papaano yun nangyari, basta kilala ito ng lahat ng naninirahan sa baryo. Matapos naman itong magsalita, agad naman yung umalis ng hindi nagpapaalam. Sinubukan niya pa itong tawagin, pero sa kasamaang palad di na siya nito pinakinggan. Ilang minuto pa ang lumipas, may lumabas na isang dalaga sa loob ng bahay kung saan siya nakaharap. Pagpang-abot ng kanilang tingin, yumuko ito sa kanya, kasabay ng paglahad nito ukol sa kinaroroonan ng kanyang lolo. Ayon sa dalaga, nasa loob ang matanda, abala sa pag-ahasa ng paborito nitong punyal. Dagdag pa nito na, inaasahan na nito ang kanyang pagdating, kaya maaari na siyang pumasok sa loob. Nang marinig niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang naglalakad papalapit. Sa puntong yun, hindi na niya gaanong maunawaan ang nangyayari, pero pinili niya pa ring sundin ang sinasabi nito. Alam niya kasi na yun ang paraan para magkaharap sila ng kanyang lolo at para maliwanagan na rin siya sa kanyang mga katanungan. Maya-maya pa, pagsarado nito ng entradang pinto, bumungad sa kanya ang isang matandang nakatalikod habang nakaharap sa isang malaking pugon. Sa bawat pagpukpok nito ng maso sa pinapanday nitong punyal, masaya yung nananaghoy ng paborito nitong kanta. Kapansin-pansin ding walang proteksyon sa katawan ng matanda na parabang hindi ito naiinitan. Matapos naman niya yung masilayan, dito na siya naglakas loob na lumapit. Kinakabahan man, alang-alang sa mga kasagutang kanyang inaasam, hindi siya nito natinag. Kaya nang makalapit na siya, dali-dali niyang inilahad dito ang pinakapakay niya. Nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, bigla naman yung napahinto sa kasalukuyan nitong ginagawa. Agad din yung tumayo,
kasabay ng pagharap nito sa kanya habang bakas sa muka ang matinding pagkagulat. Kung gayon, ikaw ang tumanggap ng sumpa ko, imbis na ang ama mo. Paanong nangyari ito? Akala ko ba hindi pa siya magre-retiro? Pagkasambit nito ng mga kataga, kaagad niyang nakumpirma ang kanyang hinala. Walang duda, ito nga ang nagpadala ng sumpa sa kanya. Pero ang iniisip niya, bakit siya nito pinadalhan ng sumpa? Gayong wala naman yung rason para magalit sa kanya. At hindi man sa pagmamayabang, pero si Ben ang pinakapaborito nitong apo. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nalaman niya na ang tatay pala niya talaga ang nais nitong isumpa. Pero dahil sa wala yung balak na patayin ito, kung kaya't ang negosyo lang nila ang isinumpa nito. Subalit lingid sa kaalaman ng matanda, hindi na pala ang kanyang ama ang kasalukuyang nagmamaniobra nito. Mariin din itong inilahad sa kanya na wala na yung magagawa pa para mabawi ang sumpa, maliban na lang kung kukuha siya ng pamalit na alay. Ngunit ang mga pamalit ay hindi madaling mahagilap dahil ang mga ito ay may mga nilalang na may hindi pangkaraniwang abilidad. Dagdag pa ng lolo niya na ito ang magdedepende sa kung anong pamalit ang kukunin niya. Pagkarinig niya sa sinabi nito, di siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Pero nang marinig ito ng matanda, tumawa lang yun sa kanyang harapan habang nagwiwi ka ng, Sa itsura mo, apo, walang tsansa na may uwi mo ito. Alam mo ba, isang aswang ang gusto kong ialay sa sumpang ito. Matagal ko na itong minimithi, kaya hindi pwede na hindi natin ito masunod. wala hong problema lo. Gagawin ko yan. Kung yan lang ang paraan para maibalik sa dati ang buhay ko. Basta ho, sabihin niyo sa akin kung ano ang kahinaan nito at kung ano ang araw na pwede ko siyang kaharapin nang hindi ako nasa alanganin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito inilahad ng matanda ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Personal na rin siya nitong binigyan ng armas nang sa gayoy kahit papaano, meron siyang laban dito. Mariin din itong inilahad sa kanya na maaari siyang mapahamak sa misyong yon, kaya kailangan niyang magdoble ingat. Dagdag pa nito, hindi nag-iisa ang nilalang, kaya kapag napadpad siya sa lugar nito, pag-igihan niya ang pagmamasid sa paligid. At para makalapit siya rito ng hindi natutunugan, pasasamahan siya nito sa mga pinagkakatiwalaan nitong tauhan. Nang marinig naman ni Ben ang sinabi ng lolo niya, nalaman niya kung saan siya pupunta at kung ano ang makakaharap niya. Ayon dito, isang matandang manlalason na mayroong dugong aswang ang kinakailangan niyang pugutan ng ulo. Nakatira yon sa ikatlong bundok mula sa baryo na kung saan tirahan ng iba't ibang uri ng elemento at mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa nito na matagal na panahon na niyang inaasamang buhay ng matanda, ngunit wala siyang mahanap na rason para maisakatuparan ito. Pagtatapat pa nito sa kanya, na ginamit nito ang kanyang ama para mapaslang ang nilalang na kinagagalitan niya. Ang kaso lang hindi ganon ang nangyari, kaya kahit labag sa loob nito na siya ang papuntahin sa lugar na yon, wala yung magagawa. Yon ang kasunduan ng sumpa, kaya gagawin nila ito sa ayaw at sa gusto nila. Matapos naman nila yung mapag-usapan, dito na nagsimulang maghanda itong si Ben. Habang ginagawa niya ito, binigyan na rin siya ng lolo niya ng iilang mutya ng kaliwa na pwede niyang magamit. Nakatuon lang yon sa lakas at sa bulag dahil ayon dito, yon ang pinaka-importanteng abilidad na dapat meron siya. Sinanay din siya nitong magpigil ng hininga sa loob ng mahabang oras at gumawa ng lunas para sa iba't ibang uri ng lason. Kalahati ng buwan niya ginugol niya rito. Kaya naman pagkatapos ng paghahanda, dalubhasa na siya sa paglikha at pagtukoy ng iba't ibang uri ng lason.
2 araw bago sumapit ang kanilang pag-alis, muli silang nagkausap ng lolo niya ukol sa kalabang kahaharapin niya. Tandaan mo, Ben. Kahit matanda na ang demonyong yon, gabunan pa rin siya. Kaya kapag umatake ka na wag kang magpapakita ng awa. Sa sandali na meron ka ng pagkakataon para patayin ito, gawin mo na kaagad. Mas mabilis, mas malayo ka sa panganib. Wika nito sa kanya. Dagdag pa nito na pagbigyan din niya ng pansin ng mga lason nang sa gayoy alam niya kung ano ang lasong dumapo sa kanya. Napakahalaga nito upang maagapan niya ito ng mas maaga. Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad naman siyang tumango. Hindi nagtagal nang masabi na nito ang lahat sa kanya. Nagsimula na silang maghanda. At makalipas ang araw na yon, nagkausap na rin sila ng mga tauhang makakasama niya. Lahat ng sasama sa kanya, kauri ng lolo niya, kaya alam na nito ang kanilang mga gagawin. Nangako rin yung hindi siya iiwan at nakahanda itong tumulong kung sakali man. Nang marinig niya ang sinabi nito, kahit papaano ay nagkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili. Alam niya kasi na may tutulong sa kanya. Kaya naman umalis siya sa baryo nang walang gaanong inaalala. Pagsapit ng gabi, sa tulong ng kanyang mga kasama, madali nilang narating ang 3 bundok. Para magawa ito, kung ano-anong pambabagat at panlilinlang ang ginawa ng mga ito upang malusutan lamang nila ang mga bantay na elemento. Nagdesisyon din ng mga kasama niyang may kakayahang lumipad na idaan siya sa langit upang mas maging mabilis at mas maging ligtas ang pagbaybay nila ng daan. Bagay na kanya namang sinang-ayunan. Kaya paglapag ng mga ito, parang wala man lang nangyari sa kanya. Matapos nun, dito na nila pinagmasdan ang bahay ng manlalason na nasa paanan ng bundok. Katabi nito ang tahanan ng mga kalahi niya, kung saan sa estima ng kanyang mga kasama, maaari itong umabot sa 18 ang bilang. Bawat isa sa mga ito, alam nilang mga aswang, kaya habang hindi pa kumikilos itong si Ben, pinag-aralan nila ng maigi kung papaano yun mapapaslang nang hindi pa nakakapagpalit ng anyo. Kailangan kasi itong atakihin sa panahon na hindi pa yun nakakapaghanda upang maiwasan ng anumang problemang pwede nilang makaharap. At habang ginagawa nila ito, nakatuon naman ang wisyo ni Ben sa matandang kanyang papaslangin. Makalipas ang gabing yan, nanatili sila sa lugar na kanilang pinagtataguan. Mula roon, maigi nilang pinagmasdan ang ginagawa ng mga kalaban upang maisagawa nila ng mas maganda ang mga plano nila. Ayon sa kanya, na sa pagsapit ng sumunod na araw, normal naman ang ginagawa ng mga ito. Yun nga lang, pagsapit ng hapon, napansin niya na naging abala naman ang mga nilalang na yon sa pagkatay ng mga itim na baboy. At base sa kanyang mga kasama, ang mga baboy na nakikita niya ay parte lamang ng sabulag nito upang hindi malaman ng iba na mga tao pala ang kinakatay nila. Dagdag pa ng mga ito na karamihan sa parte ng karning nakukuha nila mula sa mga biktima ay kinakalat nila sa mga karating merkado upang ipakain sa mga ordinaryong tao. Sa pamamagitan kasi nito, napapakalat nila ang kanilang mga lahi gamit ang mga yanggaw na nasa karne. At ang mga tao namang hindi nila tipo na maging kabahagi ng kanilang lahi, kinukuha nila para gawing pagkain. Nabanggit din ng mga ito na kaya hindi dumarami ang mga nilalang sa lugar na yon ay dahil sa nakasanayan nilang maghiwa-hiwalay upang mas mapadali ang pagpapakalat ng kanilang angkan. Nang marinig naman ni Ben ang sinabi nito, di niya maiwasang magulat sa mga bagay na kanyang narinig. Ngunit sa kabila nito, pilit niya pa rin itinuon ang kanyang wisyo sa pagmamasid
hanggang sa unti-unti nang sumapit ang dapit hapon. Paglubog ng araw, agad niyang sinuot ang itim na pangil ng kalabaw bago mabilis na tumakbo patungo sa baryo kung saan nakatira ang mga ito. Paglapit naman niya rito, agad na pinasok ng kanyang mga kasamahan ang mga nakahiwalay na kubo hanggang sa mapaslang na ng mga ito ang kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, nang matunugan naman ng matanda ang pagdating niya, mabilis itong lumabas bitbit ang matulis na buto ng tao. Hawak-hawak din ito ang kumpol ng abo na posibleng isang malakas na uri ng lason. Sinong nandyan? Galit na sigaw ng nilalang habang nagmamasid. Nang marinig naman ito ni Ben, dahan-dahan niyang inalis sa bulsa ang hawak niyang sabulag hanggang sa masipat na siya ng matanda. Pagpang-abot ng kanilang tingin, agad naman siya nitong inihipan ng abo. Ngunit bago pa man yun makarating sa kinaroroonan niya, mabilis na siyang tumakbo papalayo rito. Ilang minuto rin siyang nagpaikot-ikot sa kinaroroonan ng matanda hanggang sa mawala ang hawak-hawak nitong lason. Nang masipat niyang wala na itong hawak, dito pa lamang siya naglakas ng loob na umatake. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, walang pagdadalawang isip niya yung pinag-uundayan ng saksak gamit ang punyal na ibinigay ng lolo niya. Ang kaso lang sa sobrang liksi ng matanda, hindi niya yun maabot-abutan. Napakalaki ng agwat nila pagdating sa bilis, kaya habang tumatagal walang nagiging maayos na resulta ang ginagawa niya. Unti-unti na rin siyang nakaramdam ng pagod habang yung matanda nananatiling alerto at agresibo. Nung masipat naman itong nawawalan na siya ng lakas, dito na siya nito paulit-ulit na sinugod. Halos lahat ng atake nito nasasalo niya, kaya naman paulit-ulit na siya noong bumabagsak sa lupa. Di pa to nakontento. Sinukahan siya nito ng lason sa muka, dahilan para dumalo yun sa kaliwa niyang mata. At sa loob lamang ng ilang segundo, nabulag ang mata niyang napasukan nito. Nagdulot din yun ng matinding hapdi, kaya napilitan siyang bitawan ng armas niya upang ito ay subukang punasan. Pagsilay naman ng matanda sa kanyang ginawa, tumawa lang ito ng malakas habang nagwiwika ng, Katapusan mo na, iho. Ikamusta mo na lang ako sa mga kadugo mong nasa impyerno. Huwag kang mag-alala. Malalaman ito ng nag-utos sa'yo dahil isusunod ko na siya. Pagkasambit nito ng mga kataga, muli itong umatake sa kanya. Dala ng matinding pagod at panghihina, wala na rin siyang nagawa kundi tanggapin ang nakamamatay nitong atake. Pagbaon ng kuko nito sa kanyang dibdib, bigla naman yung napigilan ng kanyang mga kasama hanggang sa mailayo na nito ang matanda sa kanya. Matapos nila itong gawin, pilit nilang inagaw ang atensyon nito hanggang sa makakuha na ng lakas itong si Ben. At nung nagawa na niyang tumayo, dali-dali niyang kinuha ang nabitawan niyang punyal, sabay sugod sa kinaroroonan nito. Sa sobrang pagkaabala noon ng nilalang, hindi na siya nito namalayan hanggang sa bumaon sa likod nito ang punyal na kanyang iniuntay. Mabilis na kumalat doon ang lasong idinikit ng lolo niya, kaya pagdistansya nito sa kanya, agad yung nanghihina. Pagluhod nito sa lupa, hindi ito tinigilan ng kanyang mga kasama hanggang sa tuluyan na yung humandusay. At nung naghihingalo na ito, agad niya yung nilapitan para pugutan ng ulo. Matapos naman niya yung gawin, nagbunyi ang kanyang mga kasama. Yun na rin na naging hudyat nila para umuwi sa kanila. At pagkaraan lamang ng ilang buwan, paunti-unti bumalik na rin sa dati ang kanyang buhay. Sa puntong yun, dito nalaman ni Ben ang mga taong peke at mga tunay na nagmamahal sa kanya. Magmula noon naging pihika na rin siya sa pagpili ng kanyang kaibigan. Para sa kanya, nakuha na niya ang kanyang aral
At nung minsan niyang tinangan ang nagkamaling sumpa ng matandang aswang.